Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inimbitahan ko po ang lahat na tumayo para po sa pagbasa ng ating scripture. Ang ating pong scripture ay Psalm 4, 1-12. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar. Lord Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. Hear my prayer, Lord God Almighty. Listen to me, God of Jacob. Look on our shield, O God. Look with favor on your anointed one. Better in one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does He withhold from those whose walk is blameless. Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you. Papuri po sa Panginoon. Manatili po tayong nakatayo mga kapatid. Ama naming Diyos na dakila, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin upang kami po ay magkakasama-sama rito sa iyong bahay panambahan para po sa pagpupuri sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, na mga gagamitin sa gawain na ito ay pagkalooban mo po ng gabay patnubay, kaalaman at karunungan, Panginoon, mula sa music ministry, sa mga elders, workers, pastors, at lalo na po sa mensahe sa oras na ito, Panginoon, ang maghahayag po ng iyong banal na salita, kung saan ito po ay magiging gabay, kalakasan po sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala sa ngayon o mga papunta pa lamang. Dalangin po namin, Panginoon, na ang kanilang kaligtasan sa pagpunta po rito sa iyong bahay panambahan, Panginoon. At ngayon pa lang, Panginoon, ay inaangkin na namin ang katagumpayan sa gawain na ito. In Jesus' mighty name and by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na dakila sa umaga na to? Amen and amen. Alam niyo po, sa umaga na to, meron po ba dito na nakakaramdam ng pangamba? Meron po ba? Nalulungkot, natatakot, nababalisa, pero pagkasama po natin ang Diyos, nawawala po ito. Tama po ba? Amen. Kaya sa umaga na to, sama-sama tayong magpuri sa Kanya. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Kung gusto nyo pong sumayaw, please do so. If any means possible, ibigay natin yung pinakamataas at pinakamasayang papuri sa ating Diyos na dakila. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. And we're just so excited to worship you this morning.
Let us sing, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pon, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Pero sing, kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pon, di ako masusunog. Dumaan! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pon, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Minsan pa, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kaya inyo po ako, dumaan! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pon, di ako masusunog. Minsan pa! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pon, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Kasama ka namin, O Diyos, sa umaga na to at sa bawat araw ng aming mga buhay. Kaya po patuloy tayo na dumulog sa presensya po ng ating Diyos na dakila, Diyos na buhay, Diyos na karapat-dapat sa papuri at lahat ng pasasalamat na atin pong iaalay sa umaga na to. Mga kapatid, sa mga oras po na to, whatever it is na dala-dala mo sa iyong mga puso, sa inyong mga isipan sa oras na to, let us all lift it up sa ating Diyos sa umaga na to. Whatever it is that you're going through right now, let God be the one who is in control. Pangit man, maganda man yung sitwasyon na mayroon ka ngayon, still, magpasalamat tayo sa ating Diyos. Dahil patuloy tayo na bumabangon, patuloy pa rin tayo na humihinga sa araw-araw, and He is still in control sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya naman sa umaga na to, gawin nating panalangin po yung kantang Salamat Panginoon. And let us allow the Spirit of the Lord to move in our midst this morning. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Isipin po natin lahat-lahat ng maaari nating ipagpasalamat sa Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa, sa lahat ng Kanyang ipinahintulot sa ating mga buhay. He deserves all the thanksgiving that we can offer Him. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Let us sing this song, Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti, bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi
maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng ating puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiyasan, sa pagluha ng pusong nasuka, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Oh, thank you. Dalasin, sandigang matibay. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng ating puso. Hindi na mabilang, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa talagang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Diyos Lord. Ikaw ay tapat, ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at
dalangin sa kalakasang sa'yo nanggagaling sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat. Let us sing, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri. Hallelujah. At pasasalamat. At pasasalamat. Yes, Lord. Sa umaga na to, purihin natin ang ating Diyos na dakila. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Oh, purihin ka. Oh, purihin ka. Kapatid, pasalamatan mo ang ating Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa sa buhay mo. Magandang ano, pangit ang sitwasyon, He deserves lahat ng pasasalamat na maaari mong ibigay sa Kanya. Hallelujah. Sa mga oras na to, let's just thank the Lord. Sobrang dami ng mga bagay, pagkakataon, miracles and blessings na dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos. And you know what, mga kapatid, most of the time, natitake for granted natin lahat ng ginagawa ng ating Diyos. Let's just try to reflect lahat ng pwede nating ipagpasalamat sa Kanya. Lord, salamat sa panibagong araw. Salamat sa buhay. Salamat sa pagpapatawad. Kahit paulit-ulit na nagkakasala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa habag. Salamat sa grasya mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Kahit na may mga pagkakataon na hindi kami nagiging tapat sa iyo. Salamat, Lord, sa pangunawa. Salamat, Panginoon, sa hininga. Salamat sa mga kamay na kayang gumawa. Salamat sa mga paa na kayang maglakad. Salamat sa mga mata na kayang makakita. Salamat sa mga tenga na kayang makarinig. Salamat sa mga labi na kayang magsalita, kayang magpuri, kayang sumamba. Salamat, Panginoon. We can thank you enough, Lord. Pero salamat, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ay mabuti, O God. Ikaw ay tapat sa lahat ng pagkakataon. Wala kaming may pagmamalaki, Lord God. Only you, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang kaya namin ipagmalaki sa aming mga buhay. Dahil ikaw ay tapat, karapat dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakila, dakila, karapat dapat. Walang katulad, walang kapantay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo, O God. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng pagkakataon, mabuti ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Kaya sa mga oras ito, mga kapatid, sama-sama po nating awitin. Sa dalamhati at sa kabigat. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Sa pagluha, Let's make this one as our prayer sa Kanya. Yes, Lord. sa pagsubok Maraming pagsubok, maraming sugat, Panginoon. But thank you, O God. Salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa
sa lahat ng papuri at pagsamba. Luwalhati sa iyo, aming Diyos. Hallelujah. 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 Yung security guard dyan lang sa likod. Praise God, this is my second time. Pero naisahan na naman ako. Ikaw talaga, anak ko, malapit ka na mapalo sa akin. Hallelujah. So, ang ating pong pinakatema ay build the kingdom purpose. O build, that should be build, di ba? Hallelujah. Sa mga nakaraan pong mga mensahe natin, first Sunday was Servant's Heart. The second Sunday is the kingdom's vision. Am I right? So, at today po, ang mensahe ng ating Panginoon ay kingdom values. Kingdom values. Pag sinabi po nating values, ano po yung pumapasok sa isipan mo? Values. What do you value in your life? Ano pong value is mahalaga, pinahalagahan, binibigyan importansya, di ba? Ano yung binibigyan mong kahalagahan sa buhay mo? Bilang isang estudyante, sinong estudyante rito, maliban sa akin? Ikaw, nag-isa lang estudyante rito? Anong binibigyan nyo ng kahalagahan o value bilang estudyante sa buhay nyo? Maliban sa baon. Grades. Wow. Grades. Si Pastor Matthew, anong binibigyan mong value, future pastor? Hallelujah. Well taught. Sa mga may asawa, anong value mo sa buhay? Binibigay mong value. Ito, si Brad. Kayo mag-asawa ba kayo? Bakit? Joke lang. Yung paghuhugas ng pinggan po. Malinis eh. Pag hindi, lilipad. Sister, anong value mo? Binavalue mo yung tagapaghugas mo ng pinggan sa bilang asawa. Siyempre, pag naghugas ng pinggan, dapat yung pagluluto. Masarap yung pagluluto, di ba? Hallelujah. Napakaganda, no? Habang naghuhugas, pinagluluto para meron uli hugasan. Ayan. Walang katapusang hugasan. Hallelujah. Ito meron dito tahimik eh.
Anong value? Siyempre po yung sinumpaan niyo po na pagsasama. Till death do us part. Parang Totoo? Haba ba? Lumapit ka dito. Lumapit ka dito, security guard. Ay, siyempre, anak kita eh. Ano yung tatay? Kakanta ba ako? Anong importante sa iyo bukod sa glutathione? Rejuvenating set. Anong binibigyan mong value Bilang lola. bilang lola? Bilang lola. Siyempre yung mga apo ko, maturuan ng magandang asal. Sila ay mailapit sa Panginoon, maturuan ng mga katuruan na nagmumula sa Panginoon. Ayan. Amen. Brother Ben, sorry ka na lang. Ang apo ang importante, hindi ikaw. Sister, ikaw. Sa akin po, syempre yung sa family din po, yung mapalapit kay Lord. Lahat po kami. Hallelujah. Brad. Hiwalay daw po eh. Ang decolor po. Hiwalay ang puti sa dikolor. Okay. Sa hugasan, hiwalay ang babasagin sa plastic. Okay. So, value. Sa isang buhay natin, nagbibigay tayo ng halaga at value. Sometimes, yung value na ibinibigay natin sa isang bagay o sa isang layunin sa buhay natin, yung merong purpose in the future. Good purpose. Diba? Bakit ka nag-aaral mabuti? Para magkaroon ka ng magandang grades. Bakit gusto mong magkaroon ng magandang grades? Para mas maraming baon? Para daw makapag-asawa ng maganda. Wow. Ba't di ko ginawa noon yun? Para magkaroon ng honor, magkaroon ng medalya, para pumasa. Okay. Si Brad, anong value mo sa buhay? Value, kaalaman para sa Panginoon. Kaalaman para sa Panginoon. Si Brother Ruel, yung aking Timothy. Brother Ruel, bukod sa motor mo, Bilang tatay, natay, tulad nung sinumpaan namin na sa hirap at sa hirap, magsasama hanggang sa kadulo-dulo. Hindi, joke lang. Hindi, guidance po yung sa mga anak. Kasi yan, challenge yan eh. Yung kasi lalo na ang kalaban ngayon, social media. Kailangan magabayan. Yung paggagabay sa mga anak po. hallelujah. Do we give value sa isang bagay na patapon? Binibigyan mo bang halaga ang isang basura? Who says yes? Who says no? Bibigyan mo bang halaga ang isang basura? Patapon? Merong tumatango? Merong umiiling? Umiiling si Brad? Ha? Ang magandang sumagot dito si yung security guard. Ano yung business niyo, di ba? O junk shop. Pag sinabing junk, patapon. Bakit nyo iniipon? Bakit kayo nangungulekta ng junks? O bakit nyo binibenta? O may halaga. May halaga.
Di ba? Ako, kayo, patapon tayo dati. Basura lang tayo sa harapan ng Panginoon. Tama? And yet, God give value sa bawat isa sa atin. See, yung mentality natin mga kapatid, binibigyan natin halaga ang isang bagay kasi merong purpose sa atin yan sa kinabukasan. Kasi may plano tayo yan. That's why we give importance sa isang bagay, sa isang layunin mo sa buhay mo. Tinututukan mo yan kasi meron kang objective. Most of the time, it is a selfish motive. Para guminhawa ka, para magkapera ka, para magkamedalya ka, para tumaas ang grade mo, para madagdagan ang baon mo. I-rephrase natin, para magka-honor ako, para tumaas ang grade ko, para tumaas ang baon ko, para makilala ako, para magkaroon ako ng trabaho, para sa akin. Karaniwan, yun yung value na binibigay natin sa sarili natin. But, kingdom's value ay kabaligtaran ng value na gusto natin. Kung gusto mo maging tanyag, anong sabi ng salita ng Diyos? Kung gusto mo maging una, dapat maging huli ka. Ganoon ang value ng kingdom of God. So, papaano, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, alam na ba natin sa bawat isa sa atin ano ang value ng kingdom of God sa buhay mo? Anong value mo sa kaharian ng Diyos? Bawat isa sa atin, yung nasa lobby, nasa balcony, ano ang value na nakikita mo sa kaharian ng Diyos? Alam ba natin? O ano nga ba? Ano nga ba yung value ko sa kaharian ng Diyos? Naitatanong ba natin sa sarili natin yun? Bakit kayo nandito ngayon? Anong rason at nandito kayo ngayon? O nandito tayo ngayon? Para purihin ang ating Panginoon? Para makinig sa salita ng Diyos? Yung ba yung value na alam natin na binibigay sa atin ng Panginoon? O we value it kasi we want to be saved. We want to obey. Again, it's a selfish motive. Tama ba ako? Superintendent? Tama ba yun? Kaya tayo nandito, we want to keep that salvation. That's the value. Pero kapag ka nagkaroon ng malaking problema dito sa church, that value nawawala. Kasi you want everything to be in good condition. In good situation. Kapag ka nagkaroon ng problema, maraming tatalikod. Ayoko na dyan, may problema dyan. Diba? Ano nga ba ang value na nais makita ng ating Panginoon
sa atin. Paano nga ba natin matatamo ang value na yan sa ating buhay? Manalangin po tayo. Heavenly Father, tunay nga po ng iyong kapangyarihan, ang iyong paghahari sa buhay namin ay napakahalaga. Sa umagang ito, ang iyo pong nais naming marinig ay ano nga ba yung value namin sa iyong kaharian? Ano nga ba yung nais mo sa amin na amin pong isabuhay para ang value na yan ay makita po at maranasan namin at gayon din naman ay maibalik namin bilang papurit pagsamba sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, gabayan po ang iyong bang lingkod. Sinusuko ko po yung aking karunungan at kaalaman sa iyong harapan dahil basahan lamang sa iyo ang karunungan at kaalaman na mayroon ako. Gabayan mo ang aking isipan, aking labi at ang aking puso. Nang sa gayon ang bawat kataga na mamumutawi rito ay kataga na mayroong kapangyarihan para ang aming buhay bilang mga anak mo ay magbago at maging kagamit-gamit sa iyong ubasan. Buksan mo po ang isipan at puso ng bawat isa nang malayang makadaloy ay yung salita sa aming lahat. Sa iyo po itinataas namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, aming Panginoon, aming tagapagligtas, at sa kapangyarihan at gabay, patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo, tayo po'y magwika ng malakas na Amen! Uwi na po. Introduction pa lang. Mukhang ilang piraso lang yung slides nito. Hindi ko alam kung ano naman gagawin ni Lord. Kung meron na namang sasabihan ng Panginoon ng sagad hanggang buto, o meron na namang kakausapin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, o merong i-convict ang Lord to change yung pananaw sa kingdom values. Kanina, doon po sa Psalms, sabi ko, wow, blessed, blessed. No? Sabi ko, uy, nag-uugma yung message ni Lord sa Psalms. Psalms 98? It was Psalms 98? Tama ba ako, bro? 84, 1-4. So, nag-uugma siya. Parang introduction na yun sa mensahe ng Panginoon sa atin lahat sa umagang ito. Subalit mga kapatid, sabi po, paano mo matatamo ang kingdom value sa buhay mo? Paano ka magkakaroon ng kingdom values sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Ano ba yung nais na gawin natin, na nais na ipagawa sa atin ng Panginoon? Ang sabi po sa Mateo 6:33, very, very, very familiar po tayo dito. Sino po yung nakakabisado ng Matthew 6:33? Sino po ang nakakaalam ng Matthew 6:33? Taas ang kamay. Ang sabi po, kaya unahin ninyo ang purihin ng Panginoon, na mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo.
Seek ye first the kingdom of God and the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. How to receive kingdom's value? Tatlong bagay po ang nais parating sa atin ng ating Panginoon. Mula po sa Matthew 6:33. Kailangan unawain natin, una, ang paghahari ng Diyos. Ikalawa, sa paghahari ng Diyos, His righteousness ay baligtad sa nais ng mundo. Ikatlo, matuwid na pamumuhay ang inaasahan sa ating lahat. Paghahari ng Diyos. Sabi po, seek ye first the kingdom. Hanapin mo muna ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Paano po natin hinahanap ang kaharian ng Diyos o paano natin inaasam ang paghahari ng Diyos sa buhay natin? Para sabi nga, kaya unahin ninyo mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kabilang na ba tayo? Kabilang na ba tayo sa kaharian ng Diyos? Amen. Hindi na ako magtatanong kung papaano mo nalaman na ikaw ay kabilang. Kasi marami kayo masyado para isa-isa. Baka mamaya nakakita na naman ako na pagka sinabing mapabilang ka, kinakailangan mayroon kang pagsunod sa salita ng Diyos. At una, kinakailangan kilala mo ang hari ng kaharian. Tama po ba? Actually, hindi ka na nasusunod yung So, free flow na po yung mensahe ng Panginoon. Paano? Lahat ba dito kilala na ang hari ng mga hari? Parang no? Parang alangan tayo. Kilala ko nga ba? Hindi ka may makasagot Kilala na ba natin ang hari ng mga hari, ang hari ng kaharian ng Diyos? Kilala ba natin? Amen. Ba't di kayo makasagot kanina? O hindi kayo sigurado? Pagkaalanganin ka sumagot, hindi ka sigurado sa isasagot mo, sa sarili mo. Tama ba ako? Mga kapatid? Kapag hindi ka makasagot sa isang tanong, alanganin ka. Alanganin ka. 50-50. Kabilang nga ba ako? O hindi? Kilala ko nga ba ang hari ng kaharian ng Diyos? Gaano mo kakilala ang hari? Sa 10, ilan ang sabihin mo na kilala kong hari? Sabihin mo ba sarili mo 10 out of 10? Kilala ko ang hari ng kaharian. Sigurado ako walang magsasabi sa inyo ng 10 out of 10 kilala ko ang hari ng kaharian. Tama ba? Kasi kung kilala mo siya 10 out of 10, lumabas ka na.
Mag-antay ka na lang. Huwag ka nang gagalaw. Kasi kapag ka nagkamali ka, yung 10 out of 10 mo magiging 9. Nagkamali ka naman magiging 8. Dapat alamin natin ang kahulugan ng paghahari ng Diyos sa buhay natin. Kapag ka ang Panginoon ang naghahari sa buhay mo, marami kang dapat gawin para patunayan na naghahari nga siya sa buhay mo. Una, para mas makilala mo siya, pag-aaral ng kanyang salita. Pakikinig ng kanyang salita. Sino po dito ang nakikinig ng Monday to Saturday, 7 o'clock sa CM? Sino po rito yung laging nanonood, nakikinig? Taas po ang kamay. Taas po ang kamay ang nasa CM kapag ka 7. Si Sister Cecil lang. Hindi tayo makapagtaas Ako bihira ako. Bihira ako mawala kapag busy lang ako. Nakakaligtaan ko sa may ginagawa. I see to it. Kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos, wala yang katapusan. Kaya nga kahit na yung iba, tapos na nila cover to cover, binabalikan na naman sila because there is always a fresh revelation sa salita ng Diyos. Huwag mo sabihin sa sarili mo, nabasa ko na yan. Genesis to Revelation. Nabasa ko na po yan, Pastor. Ilan dyan yung pinamumuhay mo? Ilan sa salita ng Diyos ng cover to cover na sinabi sa iyo gawin mo ay nagagawa mo? O let's take it the other way around. Ilan sa sinabi ng Diyos sa iyo na dapat mong gawin na hindi mo ginagawa? Mas marami ba yung hindi mo ginagawa sa dapat mong gawin? Continuous ang pag-aaral. Dahil wala sa atin ang talagang makikilalang lubos ang ating Panginoon sa kanyang salita. Kaya nga yung mga nagbabasa ng Bible, cover to cover, iba inuulit-ulit nila. Ano yung mga testimony? Nabasa ko na ito cover to cover, pero tuwing babasahin ko siya uli, meron na naman akong natututunan, meron na naman akong natutuklasan na gusto ng Diyos na maunawaan ko. Pero nabasa na niya, cover to cover. If you want to receive the kingdom's value, first and foremost, know the King in the kingdom. Alamin mo kung kung sino siya sa pamagitan ng kanyang salita. At kinakailangang tanggap mo ang hari ng mga hari sa buhay mo. Meron ako na dinig na preaching. Maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano na. Maraming nagdi-declare sa sarili nila, Kristiyano na ako. Mananampalataya na ako. Pero ginagawa mo ba ang dapat gawin ng isang Kristiyano at mananampalataya? Are you living
the life of being a Christian. Pinamumuhay mo ba? Kristiyano ka nga ba? O sa nguso lamang wala sa puso? Yung pangalawa, baliktad sa mundo. Bakit sinabi pong baliktad? Excuse me. The kingdom's value is upside down. Ang mga values ng kaharian ay taliwas sa karaniwang ginagawa ng mundo. Halimbawa, ang huli ay nauuna. Kung gusto mong mauna, dapat huli ka. Tama ba yun? Sabi niya. If you want to be the best, you should be the least. Kung gusto mong mauna, dapat kulelat ka. That's the kingdom principle. Ang sabi po sa Beatitude. Sa Beatitude po ay nagbibigay ng larawan ng kingdom values. Ano po? Yan. God values those people who are being mentioned here. Sabay-sabay po natin, tapusin natin itong ang mapapalad. Basahin po natin lahat, kahit nakaupo po tayo. Sabay-sabay po. Mapapalad. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan. Mapalad ang mga pumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, dahil makasama nila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo, insulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Gayon din ang ginawa nila sa mga propet. Purihin ang Panginoon. Nakita po ninyo? Mapalad ka. Sa in ordinary life situation, puro kabaliktaran nito. So the kingdom of God, sabi po, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos. Sino ba sa tao ang madalas ay aamin na ganito? Sino ba sa tao ang sasabihin niyang mapalad siya kapag siya ay mayroong problema na naghihinagpis siya? Sino ba sa tao na sasabihin mapalad siya kasi inaapi siya? Sino ba sa tao ang magsasabi na mapalad siya kasi iniinsulto siya? Huh?
ang katuruan ng ating Panginoon. Sabi nga kabaligtaran ng nais ng tao sa buhay niya. And this is kingdom's value. Ang value ng kaharian ay hindi ang mga bagay sa mundong ito. Kung itutuloy po natin itong beatitude, ang sabi po sa verse 13, kinakailangan po tayo ay maging asin sa sanlibutan. Sa verse 14, kinakailangan po tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. At sa verse 17, we have to fulfill the law. Kinakailangan maging ilaw ka. Paano ka magiging ilaw ng sanlibutan ito kung ikaw ay makasanlibutan din? Paano mo sasabihin sa mga manginginom, hoy, wag na kayong minom kasi masama yan. Pero nakikita ka sa pondohan. Umiinom ka rin. Paano mo sasabihin sa isang sugarol, huwag kang magsusugal. Tapos kasama-kasama mo nagpupusoy. Paano ka magiging ilaw? Pundidong ilaw, pwede ka. Walang liwanag. Tama ba? Hoy! Kristiyano ka na. Kinakailangan magpa-disciple ka. Ba't ikaw nagpapa-disciple ba? Hoy, nakilala mo na si Jesus Christ bilang Lord and Savior mo. Kinakailangan maglingkod ka sa church. Dahil pinagpapala yung mga naglilingkod sa Panginoon. Ikaw ba naglilingkod? O miyembro ka ng Zimbabwe? Zimbabwe. At ang ministry mo ay sitting ministry. Diba? Marami sa atin, kagamit-gamit dapat sa Panginoon. See, anong value mo sa buhay? Ang value mo sa buhay, magkaroon ka ng honor, maging matalino ka, magkaroon ka ng medalya, magkaroon ka magandang trabaho. Wala akong naringgan, o kung meron man mangilan sa inyo na gusto kong maging matagumpay sa buhay para yung katagumpayan na ito ay may babalik ko sa Panginoon, makapaglingkod ako dahil ako isang matagumpay na tao dahil sa kabutihan ng Diyos. Our testimony ends doon sa achievement sarili natin. Pag ako pinagpala ng Panginoon, pag ako nagkaroon ng magandang trabaho, gagamitin ko yan para sa kapurihan ng Diyos. Pumasok ba yun ba sa isipan nyo? Kaya ako nagtanong kanina, I'm waiting for that. I'm waiting for that. Para malaman natin ano ba yung nasa puso natin bilang isang mananampalataya. Sa murang isipan, dapat nandun na yung ano. Kaya ako nandito, itong buhay na ito, binigay sa akin ng Panginoon. Kung ano yung mga nangyayari sa akin, ay sa kabutihan ng Panginoon. At sa pagtanda ko, ano man yung mangyayari sa buhay ko, maging matagumpay man ako, ang Panginoon pa rin ang mapurihan. But I did not hear it. Hindi ko narinig sa inyo yun. Meron akong narinig yun para po makapaglingkod sa Panginoon, para po maging isang patutuo sa Panginoon.
Sa bilang ng mga tinanong ko, 2 lang yung naringgan ko. O 3. Nasaan ang kingdom values sa inyo na tinuturing yung sarili nyo bilang mga Kristiyano? O sa atin, sama ko yung sarili ko. Nasaan? Kingdom values. Sabi po, di ba? Mapapalad yung mga inaapi. Mapapalad yung mga pinaparatangan ng hindi maganda. Kung sa atin, sa ordinaryong buhay, paano mo nakitang pagpapala yan? Mapalad ka, inaapi ka, inaalipusta ka, paano naging pagpapala yan? Pero sa sariling buhay natin, hindi maganda yung mga sinabi rito. Pero sa kaharian ng Diyos, that is kingdom's value. Dahil doon makikita yung puso natin. Dahil doon makikita kung anong takbo ng isipan natin. Doon makikita gaano ka kalapit sa Diyos. Be the salt of the world, be the light of the world. Salt, magbigay lasa ka sa buhay sa mundong ito. Mag-preserve ka ng magandang buhay. Light, magbigay ilaw ka. Makakapag-ibigay ilaw ka kung itong beatitude na ito ay pinamumuhay mo. Mabigat ba ang mensahe ng Panginoon sa atin? Kingdom values. Ano ang value sa buhay mo? Sa kingdom of God. Aside from sasabihin mo, tinanggap ko si Jesucristo bilang aking Panginoon at tanging tagapagligtas. Aside sa sasabihin mo, mananampalataya na po ako, tinanggap ko na si Jesucristo. It doesn't end there. Grace ay ang biyaya ay mayroong kaakibat na pagsunod bilang pasasalamat sa biyayang tinanggap natin sa ating Panginoon. Amen po. Isang malakas na palakpak nga sa Panginoon. Masyado tayong tahimik. Puri ng Panginoon. So, marami po sinasabi ang Panginoon sa atin. Kapag ang buhay natin bilang mananampalataya ay wala sa kingdom values, madali po tayong bumaksak. Naalala niyo ba yung song na pinawit ko nun? Make me an instrument of peace. That's where there is hatred, let me show your love. That's kingdom's value. That's kingdom's value. Huwag mong unahin ang sarili mo. Unahin mo ang kapwa mo. Unahin mo magbigay kapurihan sa Diyos. Asamin mo makapagpatawad kaysa ikaw ay patawarin. Asamin mo magmahal kaysa
magnasa ka na ikaw ay mahalin. Napakaganda. That is kingdom value. Maging daan ka ng kapayapaan. Hindi ka maging daan ng kaguluhan. Napakaganda. Ang sabi po sa Filipos 2:15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Asamin natin na matamasa natin yung values ng kingdom na yan sa buhay natin. Alam niyo ba kaya marami po sa atin madaling bumaksak kapag ka nagkakaproblema? Dahil yung kingdom values, hindi natin sinasabuhay. Alam natin, narinig natin, nabasa natin, pero hindi natin ina-apply sa buhay natin. Tama ba mga kapatid? Marami na tayong alam, marami na tayong nabasa. Minsan umiyak pa tayo kapag nabasa natin salita ng Diyos. We are being convicted. Kaya marami sa mga mananampalataya madaling bumaksak kapag mayroong problema. Lalo na pagdating sa financial na problema. Marami akong kilala nung sila ay nasa church. Pastor, pag-pray niyo po para magkatrabaho ako. Kaya mga pangailangan sa bahay, para sa mga sa school. Pag-pray naman po ninyo. Pinag-pray. Binigay ang kahilingan na trabaho. Nung may bigay yung trabaho na pinagpipray na wala sa gawain, nakatutok na sa trabaho. Follow up mo, Pastor, pasensya na. Kasi ang daming trabaho, ang daming kong dapat tapusin eh. Ano? What? See? Ano yung value na mayroon ka? Nung nangangailangan ka, ang taas-taas ng value mo, yung pag-asa mo sa Diyos. Nung napakalaki ng problema mo, yung value ng pagtitiwala mo sa Diyos nandoon. Kaya nga nagpapapray ka kasi nananampalataya ka na pagkakaloob ng Panginoon yung ano mo hinihiling mo. Nung pagkaloob, may pagkaloob sa iyo na wala ka. Wow. Hindi dapat. Yung value na yan ay dapat na sa atin lahat. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil ang nais ng Diyos, God's value is His love, His righteousness, His peace. Let's give importance to the Word of God. Let's give importance to the commands of God. And let us be
like Christ. Mamuhay tayong katulad ni Kristo, depende sa Ama. Nagdi-depend sa Ama. Surrender natin sarili natin sa ating Panginoon. And the joy of being a Christian will be achieved. May problema ka, baksak ang buhay mo, you can still smile. Sabi mo, wala kang financial support, wala kang malaking pangailangan mo, you can still say, I'm still rich. Mayaman pa rin ako sa Panginoon. Dahil ang kayamanan ko wala sa mundong ito, nandoon. Hindi tayo makasunod sa Panginoon dahil nais natin sundin yung gusto natin. We cannot completely love the Lord because we still love ourselves. We cannot surrender our life to the Lord because hindi natin masuko yung mga bagay na tinatangkilik na sa sarili natin. Meron pa rin tayong reservations para sa sarili natin. Amen? Kingdom's value ay naroon sa mga salita ng Diyos. Huwag kang mamuhay, huwag mong ipamuhay ang sa mundong ito. Ipamuhay mo yung kinabukasan sa kaharian ng Diyos. Bilang application po mga kapatid, baguhin natin ang pananaw na kung paano ka nagiging masaya sa buhay mo. Kung ang kasiyahan mo sa buhay mo ay mga bagay sa mundong ito, change the value. Bigay mo ang value ng tungkol sa Diyos. Maging masaya ka kung ano man ang pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. At maging asin at ilaw ka sa komunidad, sa church, sa bawat tao makakasalamuha mo. Dahil magbibigay pag-asa ka sa kapurihan ng Diyos. Ang tunay na pagsunod ay kinakailangan gawin natin sa buhay natin bilang Kristiyano. Huwag maging gaya ng Pariseo na nagkukunwari lamang. Kunwaring Kristiyano, kunwaring mananampalataya, pero taliwas ang pamumuhay niya. Ang pagsunod sa Diyos ay dapat nagmumula sa isang pusong binago ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang sa panlabas at pakitang tao. Huwag kang matakot sa pag-uusig. Lahat naman tayo dumadaan dyan sa pag-uusig. Miski ordinaryong buhay, may pag-uusig. Buhay Kristiyano, mas higit ang pag-uusig. But be glad. Maging masaya ka. Kung ikaw ay pinagtatawanan at inuusig dahil sa iyong pananampalataya, magalak dahil malaki ang iyong gantimpala sa langit. Amen? Mas mahalaga yung ating patutunguhan doon kaysa sa buhay natin dito.
Ito ang katanungan, iiwan ko sa inyo mga kapatid. Do you give value sa kingdom of God? Or you give more value in this earthly kingdom? You have to reflect on this. Mas mabigat ba ang pamumuhay mo dito sa binibigyan mong bigat o yung pamumuhay bilang isang Kristiyano sa buhay mo? Hallelujah. Okay lang? Let's sing that song, please. Dinggin ninyong mabuti ang awiting ito. Dinggin ninyong mabuti because this is the kingdom's value bilang isang Kristiyano. Kung makasabay po tayo, sabayan natin. Napakaganda po na mensahe ng awiting ito. Let's all stand, please. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Amen. Where there is injury, your pardon, Lord. Hallelujah. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring home. Where there is darkness, only light. Praise you, Jesus. Oh, what's the land that I may never see? Praise you, Lord. So much to be consoled, as to console. To be understood, as to understand. To be loved, as to love with all my soul. Never see so much to be consoled, as to console. To be understood, as to understand. To be loved, as to love with all my soul. Hallelujah. Praise you, Father. Mga kapatid, suriin po natin yung ating puso. Ako ba'y tunay na nagmamahal sa hari ng mga hari? Ako ba'y namumuhay ng ayon sa tagubilin ng hari ng mga hari? Ako ba'y nararapat sa kaharian ng Diyos? Panginoon, Ikaw lamang po ang nakababasa at nakatataros ng aming isipan, ng aming puso. Kung may mga pagkakataon man, Panginoon, na inuuna namin ang aming sarili kaysa magbigay kalwalhatian sa iyo, kaysa ang maging ilaw at asin sa mundong ito, patawad po, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming maging matatag. Tulungan mo kami na mapaglabanan anumang tukso sa mundong ito na siyang magpapahina sa amin.
sa pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ang iyong pong salita ay umabong sa aming mga puso at isipan. Nang sa gayon, kami po as mas higit mong magamit sa iyong ubasan. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus at sa pakikiisa ng banal mong Espiritu Santo. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsiwi ka ng malakas na Amen! Hallelujah. Na-bless po ba tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid? Praise the Lord. Mga kapatid, salamat po dahil tayong mga nakakakilala kay Lord ay sumasamba sa katotohanan. Yung pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan. Hindi tayo hinayaan ng Diyos na naging malabo ang ating mga isipan at puso. Hindi katulad ng iba, naniniwala pa rin sa maling katuruan. Mga kapatid, mapalad tayo talaga dahil niligtasan tayo ng Diyos. Ngayon, huling panahon na tayo. Napakarami na pong nakaganap na hindi maganda. Darating din ang, hindi natin alam kung anong sandali ngayon darating ang Diyos dahil nandyan ang mga gera. Lalawak pa po yan. Kaya mapalad talaga tayo. Dahil tayo, meron tayong Panginoon Diyos na sinasamba natin kahit hindi natin nakikita. Kaya, praise the Lord. Napakapapalad talaga natin ngayon. Nakakarinig pa tayo ng mga salita ng Diyos kasi darating ang araw, biglang mawawala na itong mga ganito, mga okasyon na ito na pananambahan natin. Dahil bukunin na tayo ng Lord. Hindi nila alam paano i-rapture. Mara-rapture tayo talaga. Kaya mapapalad talaga tayo dahil nakakarinig pa tayo ng kanyang mga salita. Ngayong huling panahon na tayo, magsisi na tayo at sumunod sa kanyang mga utos. Mga kapatid, ngayon, dadako naman po tayo sa ating pagbibigay para sa ating gawain ng Panginoon. Magbigay po tayo para sa gawain niya, para po sa mga pangangailangan ng ating church. Magbigay na po tayo ngayon. Praise the Lord. Hallelujah.
battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. And I know you never will. And I know you never will. Amen. Praise the Lord. Amen. Pwede po bang sabihin natin, Amen, Amen, Amen? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Amen. Mula kanina pa lang po, no? Sa atin pong mga pagdating pa lang ng bawat isa hanggang sa dulo, ay grabe po si Lord sa ating mga buhay. Amen. Ang gaganda po ng mga ngiti nyo. Ayan, parang bumata po kayo ng 5 taon. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Ayun, no? 5 years. Grabe. Baka hindi tayo makilala ng mga asa-asawa natin pag uwi natin ng bahay. 5 years. Amen. So, announcement po, syempre, hindi po nagtatapos ang gawain ng Panginoon. Every Wednesday, meron po tayong midweek service. Ito po ay salitan. Minsan po, prayer night. Kami po ay nag-i-invite sa inyo na makasama po namin kayo sa pananalangin. Wednesday at 7:45 po ang start po natin. Kasi tinatapos po muna natin yung crossover moments. At syempre po yung crossover moments po natin, mga kapatid, suportahan po natin. Pwede po ba yun? Amen. Suportahan po natin kasi magdadagdag po ito sa atin ng kaalaman. Magdadagdag po ito sa atin ng faith palalo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At alam niyo po ba, yung Wednesday natin, kahit minsan hindi po umabsent si Tatay Goryo. Grabe, saan kayo dyan, no? Sina-challenge namin kayo. Ha? At sa crossover moments naman po natin, meron tayong bagong tagapagsalita. Nakita nyo ba? Amen. Praise God sa buhay ni Tatay Goryo. At syempre po tayo ay every Wednesday po nandito din yan. Nag-share na din po si Brother Andy ng Wednesday. So, sinisipat po natin yung mga kabayong pantigma natin dyan. Yung mga panok na panabong natin dyan. Ayun o. Hinahanap po natin yan. At alam po natin malulugod ng Panginoon kapag po tayo ay tumugon sa kanyang panawagan. Amen? Siyempre, every Sunday, anong oras? Parang yung iba, 9:30. Anong oras po ang Sunday natin? 9. So, 8:30, pwede na po kayong pumunta para hindi po kayo ma-late at maaga po tayong makasalo ng blessing ng Lord. Amen? Amen. At sa mga nais po na sumama, mag-join po doon po sa ating prayer. Meron po tayong prayer GC. Pwede nyo pong lapitan si Sister Lani or si Pastora Len. So anyone po, kung gusto nyo pong ma-add doon, makasama po namin kayo sa pananalangin. Hallelujah. Meron pa po ba tayong announcement? At eto na, uunahan ko na, no? Pero pag-uusapan pa lang po ito, malapit na po ang 1-year anniversary ng Crossover Christian Family Church. Ayan, purihin ang Panginoon. Sino pa nakakaalam kung kailan? May hapon? Panahon mo ba yan, Pastor? May 18, praise the Lord. So, sa kabutihan, grasya po ng Diyos, paabutin tayo ng Lord. Naniniwala po tayong lahat, mas pa sa 1 taon lamang. Amen. So, kung wala na po, ay tawagin na po natin meron pa po bang announcement? Wala na? Tawagin na po natin ang closing prayer. Yung mga may birthday ng March. Sino ba mga may birthday ng March? March celebrants po, meron po ba? Naku, nag-uwihan na yung ibang March celebrant. So, next week na lang po natin ipagpe-pray. Pero teka po, pwede pong paano ng konti lang? Kasi po kanina, hindi nyo narinig lahat. Uulitin ko lang po, no? Napakaganda po nung kanta kanina, sa katugunan sa aking dalangin. Kanina po kasi nag-testimony ako
ulitin ko lang po no, sa mga hindi nakarinig. Kahapon po, nagpunta kami ni Sister Salen sa ministers meeting sa Malolos. At ako po ayoko talaga sumama. Ang sabi ko, Lord, ayoko sumama. Ang init, ayoko magmotor. Ang kutis, sabi ko. Charot. Ani. Di ganun po, no? Tsaka ang hirap po talaga, marami akong gagawin. Pero wala, sige lang. Parang inaano ako ng Lord, sumama ka. Sabi ko kay Lord, bahala ka Lord ah. Ayoko sumama eh, pinasasama mo ko. Eh, naisip ko, may gagawin ka, kaya mo ako pinasasama. At alam niyo po, pagdating po namin doon, hindi ko naman alam, ito palang si Pastor Alen, ang pinapagpe-pray naman pala niya, Lord, ayokong pumunta nang hindi kasama si Sister Cecil. Nagkokontrahan kami na panalangin. Pero siyempre, ang mananaigay ang kagustuhan ng Panginoon. So sumama ako kahit pa nasa isip ko habang paalis kami dito, nakamotor. Naku Lord, di ko talaga malaman ba't pinasasama mo ako dito sa pagpunta. Punta po kami doon at hindi po kami, dapat po aalis na kami ni Sister Salen pero hindi po kami makalis-alis. Yung pala meron pong good news ang Lord sa amin, no? Alam niyo po, ilang buwan na to na pinagpe-pray po namin na makarating kami sa convention, no? Sa Assemblies of God Convention doon po sa Clark. Sa kabutihang loob, wala po kaming ganoong kalaki na ibabayad agad dahil 7,500 po yung kailangan namin. So, tapos kahapon, nasama pa na nasira po yung sasakyan namin. Nung nakaraan, nasira yung sasakyan ng anak ko. May mga binayaran po kami. Sabi ko talagang wala ng pag-asa na makaka-attend doon po sa convention. Pero nung may nakausap po kami doon, asawa ng pastor, sabi niya, kung ang problema ay pera, maaari naming paluwalan muna at hulug-hulugan nyo na lang. So, kahit pa sabihin na babayaran namin, pero yung mode of payment na at last day pa ng payment kahapon, ganun po yung favor ng Lord. Eh sino ba ang hindi, habang kami po ay naglalakbay ni Pastor Salen sa ang amin po mga tumbong ay parang kinukutkot. Habang, sorry po sa pero yun po talaga ang term. Habang nakamotor kami, sabi ko kay Salen, ganyan po ako ng ganyan. Sabi ko, grabe si Lord, kaya pala tayo pinapupunta, kaya pala ako pinapupunta. Grabe po yung favor ng Lord. At hindi lang po iyon. Sa kagustuhan, sa kagalakan po namin ni Sister Salen, pumunta kami paumbong. Namilit kami, ang dami nahuli ni Pastor Alen na malalaking isda. At syempre, yun pong license namin to exhort and to preach. Purihin po ang Panginoon. Never ko po ma-imagine na magkakaroon kami ng ganoong license sa pabor. No, sa pabor po ng Panginoon yun, hindi dahil sa amin, pero dahil sa Panginoon. Lord, grabe ka! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Purihin ang Panginoon. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Pero nyo, wala, tahimik lang kami ni Sister Cecil. Lahat sila, nakaregister na, nakapagbayad na. Lahat sila, nagbubunutan na. Ito yung susuot, ito yung susuot. Kasi po, consecration po yun ng mga pastor. So, ako po, sa akin, alam na alam ko, talagang may favor ang Lord that time. Alam na alam ko na yon. Pero sabi ko, Lord, alam kong pupunta ako, pero ayoko mag-isa. Sabi ko, kailangan kasama ko Sister Cecil. At napakabuti ng Panginoon. Talagang, alam niyo po yon. Dumaan yung maraming buwan. Lahat sila nakapagbayad, pero may favor ang Lord. Alam niya yung desires ng puso natin na makapaglingkod sa Kanya ng mas malalim pa, gamitin niya yung ating mga buhay. So, napakabuti. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? At alam niyo po, yun po ay isa sa mga pabor ng Diyos. Alam ko po, lahat tayo, mararanasan po natin iyon. Katulad po ng sharing po ng ating pastor, alam niyo po, kailangan talaga natin kilalaning mabuti ang Panginoon para yung paghahari ng Diyos sa ating mga puso, alam niyo po yung magtutulak sa atin na gawin po yung kalooban niya. Napakaganda po ng last na po, pasensya na kayo, tawagin po si Brother Ryan. Meron po siyang isang illustration lang. Seek ye first, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, sabi doon, all these things shall be added unto you. Brother Ryan, mabilis lang. Alam niyo, hindi ko lang din sa Panginoon, napapanahon pala talaga
Hindi ko alam, ilang beses ko nang inulit. Napanood ko lang din, Matthew 6:33. At hindi lang yon yung Psalms, ano yan? Psalms, oo, kanina, no? Sa napapanahon talaga. So, ganito kasi, no? Tayo nga po, Kuya Andy, tayo po. So, ganito kasi ang illustration ng ang tao po, natural po sa tao na ganito ang ginagawa eh. Ang blessing po, ang laging hinahabol ng tao. Tama? Tama po ba? Kung ayaw nyo po, kasi bahala kayo. Kung lagi nyo pong hahabulin yung blessing, andito po si Lord sa likod ko, pupunta po yung blessing, hahabulin ng tao. Lakad ka, Kuya Andy. Hahabulin ng tao. Nasaan na si Lord? Nasa likod. Bakit hindi po natin mag-turn around tayo? Habulin natin si Lord. Susunod ang... Po ba? So, ayun po yung Matthew 6:33. Di po ba? So, alam niyo po, subukin po natin na gawin yung bagay na yon. At baka mamangha tayo sa mga susunod na panahon. Ako po, yun po yung challenge ko sa sarili ko. Kasi nung narinig ko po yun, matagal na nating ginawa na nakakilala tayo sa Panginoon, napakainit natin. Kaya yung blessing, hindi tayo magkanda umayaw. Pero dumating ang panahon na nanlamig tayo. Nahanap ngayon natin yung blessing, kaya yun yung hahanapin natin. Ang init ay nasa Panginoon. Kaya punta tayo sa Panginoon para yung blessing sumunod. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po, Pastor Ryan. Pwede po ba, tayo po tumayo, mga kapatid? Yung kanta kanina, yung chorus ng, ano yan? Hindi, dumaan man ako sa ilog. Sige po, kantahin natin. Minsan paano po, mga kapatid? 1, 2, 3, chorus. Hallelujah! Sa ilog, iyak ko, malulunod. Hallelujah! Dumaan man ako sa aon, iyak ko, masusunod. Dumaan man ako sa ilog, iyak ko, malulunod. Dumaan man ako sa amoy, iyak ko, masusunod. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Iyak ko, iyak ko, mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Isa pa po, kasama natin ang Diyos. Diyos, iyak ko, malulungkot. Iyak ko, matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Isa pa, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Pwede po ba taas natin ating mga kamay sa Panginoon? Lord, maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Lord, kasama ka namin, Lord. Sa anumang season, sa anumang pagkakataon ng aming mga buhay, sa paggising namin sa umaga, Panginoon, sa buong maghapon, sa aming pagtulog, habang kami natutulog, Panginoon, Ikaw ay laging naririyan, Panginoon. Nakatingin, Panginoon, nakaantabay. Ikaw po, Panginoon, ay lagi na, Panginoon, may pakialam sa iyong mga anak. At salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord, sa aming mga buhay. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa pag-aawitan. Salamat po sa mga salita mo na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng patuloy na paghawak, Panginoon, sa iyong mga pangako sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil nagmumula sa iyo ang aming pag-asa, Panginoon. Nagmumula sa iyo, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na paglakad namin, kakapit kami, Panginoon, sa iyo, sapagat kami walang magagawa, Lord, sa iyo. Lahat nagmumula, Panginoon, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pag-asa namin, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Lord. Salamat, Lord, sapagkat ngayon pa lang, Lord, sinasagot mo na, Panginoon, ang mga panalangin ng iyong mga anak. Hallelujah. Salamat, Lord, dahil nakita mo, Lord, ang lahat ng pagtsatsaga, Panginoon. Nakita mo, Panginoon, ang mga pananampalatayang nagtitiis, O God, hanggang sa kasalukuyan. Nakikita mo, Panginoon, ang mga luha na iyan, Panginoon, na ibinibigay sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat na nagtsatsaga, Panginoon. Salamat sa lahat na naglilingkod sa iyo ng tapat, O Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na nananatili, Panginoon, na nananalangin, Panginoon, umaasa sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang kumatagpo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bless each and every one of us, Panginoon, mula sa bata, babae, lalaki, Panginoon, mga kabataan, nanay at tatay na naririto, O Diyos. Baon-baon namin, Panginoon, ang pag-asa
pag-asa mula sa iyong trono, O Diyos. Baon namin, Panginoon, ang iyong mga himala, Lord, na gagawin mo, Panginoon, sa mga susunod na araw ng aming mga buhay. Baon namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal at pag-iingat, Panginoon, ang proteksyon mo at pagpapagaling sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, purihin ang iyong pangalan, Panginoon. We worship your name, O God. Salamat po, Banal na Espiritu, Panginoon. Thank you, Lord, para po, Panginoon, lagi namin nararanasan ang iyong presensya mo, O Diyos. Salamat po, Ama, salamat po. Pinapupurihan ka namin. Pinasasalamatan. Pwede po ba mga kapatid, sabihin po natin sa Panginoon, Hallelujah! Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. We worship your name. You are our hope. You are our salvation, O God. We worship you, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon, ano? Amen. Kamayan po natin, yakapin natin ang ating mga kapatid sapagkat ang Panginoon sumama sa atin sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako magpapa. Hindi ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako magalangka, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Ako di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot.